Magandang araw muli sa atin na mga minamahal na kapatid, mga kaibigan. Saan man dako kayo naroon, nawa ay patuloy na kayo ay pangunahan at pagpalain ng ating Diyos na mabagin at mapagpala. Tunay na ang buhay natin ay kinakailangan na ating itagubilin sa Kanya sa lahat ng araw sapagkat tayo po ay nabubuhay dahil sa Kanyang kabutihan at ang buhay na ito ay tunay na sa Kanya nagmula at tunay na nararapat din na tayo ay umasa at tumiwala sa Kanya at huwag natin siyang kalilimutan. Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa araw na ito patungkol po sa ating tinalakay last week. It's called about grow and sow. And tayo po bago magpatuloy ay meron po tayong makikita na isang video clips na kung saan ay magkaroon po ng konting support o paliwanag patungkol dun sa ating pinag-aaralan. Ito po at ating pong tingnan at pakinggan. Ayan po, at yan na nga po ang prinsipyo ng growth. Kung ating pong alalahanin yung ating pong halimbawa nung nakaraan ay patungkol sa paanong mabuhay isang buto at maging isang malaking puno ito at mapuno ng bunga. Kaya tayo rin po sa ating buhay ay inaasahan ng Diyos na tayo po na sumunod at tumiwala sa Kanya at handang sumunod ay narito po ang proseso kung paano tayo ay lumago at tumibay, tumatag at hanggang sa bandang huli ay maging blessing tayo dahil na-bless po tayo sa pangunguna at paggabay ng Diyos sa ating mga buhay because we do obey Him and follow His commands in our lives. So ating balikan yung ating napag-aralan nga noon na meron po akong inilagay doon na
isang diagram at yan po yun kung saan ay yung ating basic na dapat binibigyan ng focus sa ating buhay ay itong apat na ito, yung patungkol po sa Diyos, kung sino ang Diyos at ano ba ang hinihingi ng Diyos sa atin at ano ba ang plano ng Diyos sa atin. So diyan po ay napakahalaga na kinilala natin ang Diyos bago ang anumang bagay sa mundo ito. At naintindihan natin ang gusto niya sa ating mga buhay, bakit niya tayo nilikha, bakit tayo narito sa mundong ito, ano ba talaga ang ating direksyon na dapat tahakin at hindi tayo mapahamak o malayo sa Kanya. So, yung pong salita niya ang siyang magdahatid sa atin upang makilala natin siya. Kaya yung ating araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Kanya ay napakahalaga at doon ay darating sa atin yung pangunguna niya, yung paggabay niya at ang pangmamahala sa atin ng Banal na Espiritu na siyang comfort natin, siyang teacher, siyang ating gabay at tagapag-aliw sa atin, ang siyang magbibigay sa atin ng lakas upang ating pong magampanan yung mga pag-aaral sa kanyang mga salita at sa gayon ay maging malago tayo at tumibay. At sa bandang huli ay naroon po tayo sa pagbisita sa kanyang iglesia o yung mga mananampalataya, yung saints na tinatawag, yung mga taong nidinis, ginawang matwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus. Naroon po na meron po tayong pakikiisa at pakikidalo sa mga pagtitipon, sa mga pag-aaral tulad nito ay naroon po tayo na makikiisa tayo upang hindi tayo unti-unti na manghina o mawalan tayo ng gana o ma-discourage tayo. Kaya yung ating pagkikiisa sa mga pagtitipon tulad nito sa mga taong nananalig at kumikilala sa Diyos ang magpapatibay pa sa atin at patuloy na magtuturo sa atin kung paano tayong maging mabunga at matatag at magkaroon tayo ng divine instruction upang tayo po ay magkaroon ng ibayong lakas at kagalakan sa buhay na ipinagkaloob sa atin, tinanggap natin mula sa Diyos. At pagkatapos nito ay naroon po doon tayo sa huling proseso ng ating buhay bilang mga mananampalataya sa Diyos ay yung tutunguhin po natin yung mission field. Yun po yung mga tao na wala pang pagkakilala sa Diyos, yung mga taong nahihirapan, nalulungkot at nalilito. Sila po ay kailangan ang pagkabay ng Panginoon sa kanila at tayo po ay magagamit ng Diyos upang sila po ay mas mabilis na matulungan at magkaroon sila ng liwanag at tunay na pangunawa na ang tao ay meron pong pag-asa kung tayo ay lalapit at titiwala sa ating Diyos na manlilikha. So yan po yung apat na prinsipyo o pinakadiagram ng ating buhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus na huwag tayong lilimot sa mga bagay na ito sapagkat ito po yung ating prinsipyo sa ating paglago at sa gayon sabi nga you can grow and sow as the Lord has given you the ability, the talents, the gifts and your mission in life, particularly kung saan ka dinadala ng Panginoon ay kapag matibay ka ay malalaman mo kung saan ka tinawag talaga ng Panginoon, sa pagtuturo ba, sa pangangaral ba, sa paghahayag ba, sa mission ba, o sa anumang katawagan, tinawag ka ng Diyos, ay makikita mo kapag matibay ka na talaga. At malalaman mo na ang Panginoon ay unti-unti ko niyang dinadala dun sa landas na ikaw ay magiging kagamit-gamit dahil makikita doon yung kalwalhatian at pamamahala, pagliligtas ng Diyos sa kapwa natin mga tao. So yun po yung una na dapat nating malaman, know God and His Word. So yun po yung number 1. Dahil nga po na tayo po ay hindi mabubuhay sa sarili nating mga kaparaanan sa buhay na ito, sa trabaho, sa paghahanap buhay, sa business. Hindi po yun ang makakasapat upang tayo po ay maging matibay at magtagumpay tayo sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Dahil kapag wala po tayo talaga sa piling ng Panginoon at hindi po tayo talaga tumupad doon sa kaparaan ng gusto niya, sabi nga, hindi po sapat yung busog lamang tayo sa bagay na material o anumang bagay na ating pinagkakabalahan. Kung wala sa atin yung talagang salita ng Diyos na siyang pagkain spiritual ng ating buhay. Dahil sabi nga po, in order to grow spiritually,
the primary thing we need is spiritual food. Yun po yung primary thing talaga na dapat nating alalahanin at bigyan pansin sapagkat dito tayo titibay at magiging matatag at matagumpay tayo sa araw-araw na kapag nandyan po yung pamamahala at ang salita ng Diyos ay nasa ating mga puso at isipan, hindi tayo basta-basta manghihina, hindi tayo madi-discourage, hindi tayo malilito because the peace of God and His wisdom and understanding, His strength, His ability is working in our hearts and in our mind. So kaya nga sabi ng Panginoon, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. Kita niyo na ba? So yun po yung pangwalang hanggang pagkain na kailangan natin sa mundong ito na hindi natin dapat kaligtaan. Sapagkat kapag tayo po ay naging mahina diyan sa mga katuruan ng Diyos at hindi natin binigyan ng kahalagahan o panahon ay magiging malnourished po tayo sa ating spiritual na buhay, and later on we will not have the strength or power to fight against any spiritual sickness katulad ng discouragement, tulad ng kawalang sigla na kung saan ay hindi po tayo nagiging matapat sa Panginoon dahil sa kakulangan na rin natin ng panahon sa Kanya. Kaya nga sabi diyan sa Psalm, but his delight is in the Lord, and in his law that he meditate day and night, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bring forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he does shall prosper. So yun po yun, na napakahalaga talaga na ang delight natin ay nandoon sa mga salita ng Panginoon, thereby leading us into prosperity, and whatsoever we do, it will be prosperous. So kaya nga sabi diyan, take time in talking to God daily, on a daily basis. Iyon yung pangalawang ating prinsipyo o principle na ng ating paglago. Kung saan ay hindi natin kinakaligtaan. Una, ang makipag-ugnayan sa Diyos. At sa kanyang mga salita ay tayo po ay nagpapakabusog sa araw-araw. At sa gayon ay magagabayan tayo ng Panginoon. Dahil sabi nga dyan sa Philippians 4:6 and 7, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your mind and in Christ Jesus. So mahalaga po mga kapatid na talaga tayo po ay nakikipag-ugnayan ng tapat sa Panginoon dahil po nais po ng Panginoon na tayo po ay tulungan at pagpalain. At ayaw niya po tayong merong kabigatan sa buhay. Ayaw niya po tayo na wala po tayong sigla. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay nagugulumihanan. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay tila walang malalapitan sapagkat ang Diyos po ay napakabuti dahil siya po ang Diyos ng kapayapaan, the peace of God. Siya po ang nagbibigay sa atin ng pangunawa upang tayo po ay laging matagumpay at kagamit-gamit. At sa gayon yung puso natin, ang isipan natin ay aalisin niya ron yung mga bagay na gumugulo sa atin at nagpapahirap ng ating kaisipan, ng ating damdamin. Kaya ang Panginoon, gusto niya tayong lumapit sa Kanya sa tuwi-tuwi na upang tulungan tayo at bigyan po tayo ng kaparaanan na ang buhay natin sa araw-araw ay kasiyasiya at hindi po to nagiging boring. Ang sabi niya diyan, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Kaya mahina po talaga ang ating katawan. Kinakailangan po talaga nating isurrender ito. Kinakailangan po talaga natin itong isuko sa Diyos upang sa gayon ang pamamahala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay igupo niya yung ating fleshly nature at sa gayon ay maging masuno rin tayo sa mga bagay na gusto ng Diyos sa ating mga buhay. At yung pong pangatlong prinsipyo na gusto ng Panginoon na ating patuloy na binabalik-balikan at ginagawa ay bagamat ito po sa ngayon ay medyo limitado tayo dito, nandito lang tayo sa online at baka next week po ay magkaroon na po uli ng face-to-face gathering sa lahat ng mga pagtitipon tulad ng church gathering and other businesses. Ito rin po ay napakahalaga na dapat nating binibigang pansin sapagkat ito nga po ang siyang
isang bagay o isang platform o isang paraan upang tayo po ay magsama-sama na maranasan yung presensya ng Diyos. Marinig natin yung kanyang mga salita at pamamahala at ang kanyang mga katuruan ay magpatibay sa atin at bigyan tayo ng mga paalala na kung saan ay ang buhay natin ay puno ng mga pagsubok, puno ng mga kahirapan at mga great trials and difficulties. Yung ating pagsasama-sama ay napakahalaga. So we need to let the fire burning. Why? What? How? By having fellowship with other believers. Katulad po ng ating illustration na ito, na kung sa ating pong makikita dyan ay tayo po ay naranasan siguro natin yung nagluto sa kahoy, na kung saan ay kapag ka nagliliyab po lahat yan na sama-sama ay napakalakas po ng apoy at madaling makaluto. Ngunit kung babawasan nyo po o hihiwalay nyo po isa-isa yan, ay unti-unti po yung mga mamatay, mawawala yung apoy. Pero kung sama-sama po sila na nasa isang nagkadikit-dikit sila, nagsama-sama ng kanilang mga apoy, eh, magiging malaking ito pong sunog, ay talagang gamit-gamit ito sa mga nagluluto sa ganitong klase ng kalan. So mahalaga po na tayo nagsasama-sama at binibigyan natin ng pansin yung paalala ng Diyos tulad ng sinabi niya sa Hebrew 10:23 to 25. Sabi niya, let us hold unswervingly to the hope we profess. Pagkaisa tayo, sabi niya, for he who promised is faithful. Tapat ang nangako sa atin. Let us consider how may we spur one another on towards love and good deeds. So yung ating pagmamahal sa isa't isa, yung mabuting gawa, at gayon na rin meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So, tapos nating manalig sa Panginoon, tapos nating tumatag, kailangan nating makiisa upang ma-encourage natin ang bawat isa. Sapagkat tayo rin po ang magiging kalakasan ng ating paglagong espiritual. Tayo rin po ang gagamitin ng Panginoon upang magpaalalahanan. At kung meron mga nanghihina, kung meron mga nakakagawa ng mga bagay na hindi nararapat, ay maturuan ng tama at ang katwiran ng Diyos ay siyang mamahala sa atin, mangibabaw yung kalooban ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Kaya nga sabi nung Acts 2:42 na kung saan yung mga disipulo nung araw ay talagang sa kanilang pagtitipon ay ito po ang isang bagay na sa kanila ay napakahalaga rin. Hindi nila ito kinakalimutan na sila po ay nagkakaroon ng mga fellowship among themselves, na kung saan ay kapag sila po ay nagsama-sama ay ito po ang kanilang ginagawa. Nagpapatuloy sila sa mga katuruan, sa mga pagtitipon at yung breaking of bread and prayers. Yan po yung kanilang hindi kinakaligtaan. Yung pag-aaral ng salita ng Diyos, pagsasama-sama, yung pag-alala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, the breaking of bread, at yung pananalangin ay napakahalaga na binibigyan talaga ng pansin ng mga mananampalataya. Dahil sapagkat ang Panginoon ay meron din po siya noon na mga kapatiran o mga manggagawa ng 12 disciples, ay palagi po sila talagang magkakasama nung araw at di po sila naghiwa-hiwalay. Sapagkat kailangan din nilang isa't isa upang magtulungan, upang magampanan yung gusto ng Diyos sa kanilang mga buhay. At maging sa panahong ito ay bagamat wala pa po yung freedom natin due to the pandemic that is ongoing, but still through online fellowship and makakapag-share tayo, makaka-tune in tayo o makakapanood tayo o makapapakinig ng mga ganitong katuruan, at magpapalakas pa rin ito upang paalalahanan tayo at bigyan tayo ng mayamang kapahayagan sa tulong ng ating Panginoong Diyos, na kung saan ay dumating man sa atin yung ganitong uri ng buhay, ay meron pong paraan na tayo hindi
talagang bumigay sa mga kalungkutan at mga matitinding pagsubok na ito, we can always find the time to call on God, to trust on God, no matter how difficult things that we are facing daily. Yan sabi niya sa Ecclesiastes 9:4-9-12, may binanggit po siya dyan na kung saan ay sabi niya, two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who has no one to help them up. A rope sorry. To lie down together, they will keep warm. But how one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of a tree strand is not quickly broken. So yung two is better than one. Ibig sabihin, yung pagkikipelosip mo sa mga kapwa mo mananampalataya ay nagbibigay sa iyo ng lakas at makakatulong ito sa isa't isa. At kung atin pong bibigyan po ng mas matindi pang illustration, ayan po yan, isang lubid na kung saan ay pagka nagsama-sama ang mga kamay dyan at meron silang gustong hilahin, malakas po yan, mapuwersa. So, two are better than one. So, ito po yung ibig sabihin ng fellowshipping na napakahalaga talaga. So, tayo po ay mahalaga na nakikipag-fellowship tayo. Fellowship is spending time and doing things with others who love Christ. So, do Christians need to work together or else the fire of enthusiasm will go out? Kaya isang bagay po yun na kapag nag-iisa ka, medyo madali kang manghina. Hindi katulad nung meron kang kasama ay patuloy ka pong makaka-relate dun sa kanilang mga blessing o mga encouragement na naririnig mo. It will make you stronger. O encouragement ang bunga nito na kung saan ay therefore encourage one another and build each other up. So tingnan po, tayo ang magtutulungan upang mapatibay ang isa't isa at ang mga bawat buhay natin na nagkakasama-sama ay nagiging isang testimony at message sa mga tao na gusto ring makakilala sa Diyos. At sa gayon, yung ating discipleship process ay mas nagiging matibay dahil marami tayong naririnig at marami yung nakikita natin na mga nababago ang kanilang mga buhay at mapapalakas din tayo whenever we see them na tumatayo at patuloy na kagamit-gamit ang buhay nila in spite or kahit ano pa ang kanilang naging background ay hindi napakahalaga yun. Ay mahalaga ay kung paano silang ginagamit at pinagpapala ng Diyos, ay doon po tayo talaga mapapalakas whenever we come together with those who are really obedient to the call of God in their lives. Ito yung panghuli mga kapatid na prinsipyo of growth. Be a witness for Christ. So kapag nandun na po tayo na talagang tumiba na tayo at nagiging matatag talaga tayo, mabunga na tayo, ay gagamitin tayo ng Panginoon. Wala namang iba. Na kapag panahon para gamitin ka ng Panginoon ay talagang ihipuin ka ng banal na espiritu para magsalita at ihayag mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. So we must be a witness for Christ. Kung ating titingnan, napalaking halimbawa nito ay si Paulo po, si Saul, na dati po ay isa po siyang persecutor o kinokontra niya ang mga gawa sa buhay ng mga mananampalataya noong araw. Siya po yung isa sa mga tao na hinaharang niya lahat ng mga ginagamit ng Panginoon. Yung sila Pedro na yan, yung mga tao, sila Esteban, yung mga bagong mananampalataya noon na talagang mga disipulo ng Panginoon, hinahadlangan niyang pilit noon. Pero gumawa ang Diyos ng isang bagay na talagang nabaligtad yung kanyang buhay. Na dati siya ay gustong pumatay ng mga mananampalataya, inilagay sa kabilang
bahagi ng kanyang buhay na isa na rin siyang mananampalataya. By God's grace, kanya pong naranasan. Ito po yung kanyang testimony nung siya po ay isang bilanggo dahil sa kanyang paghahayag ng salita ng Diyos, sa kanyang pagiging bold witness for Christ. Siya po ay nakulong at hinuli ng mga Roman soldiers o Roman authority. Dahil ng panahon po na yun, doon sa panahon po na yun ay ang Roman Empire ang naghahari doon sa lugar ng Israel at sila po ay colonized po sila ng Roman Empire. So yung mga Hudyo nung araw ay sila po ay nagbabayad ng tax dito sa Roman Empire. And sa panahon nila sa Paul, siya po ay nahuli sa kanyang kasipagan sa paghahayag ng salita ng Diyos at dumating po sa punto na siya po ay dinalun sa emperor o doon sa Rome, sa pinaka-headquarter ng Rome at doon po ginamit siya ng Panginoon. Kung ating pong babasahin ito, dito sa aking naging reference sa Acts 26:12-29 ay ganyan po ang nangyari diyan. Babasahin ko po, pakinggan po natin. On one of this journey, I was going to Damascus with the authority and commission of the chief priests. About noon, King Agrippa, as I was on the road, ito na po, nagte-testify na po siya sa harap ng hari ng Roma. I saw a light from heaven, brighter than the sun, blazing around me and my companions. We all fell to the ground, and I heard a voice saying to me in Aramaic, Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for you to kick against the gods. Then I asked, Who are you, Lord? I am Jesus whom you are persecuting, the Lord replied. Now get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant, as a witness of what you have seen and will see of me. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and to turn them from darkness to light, from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. So then, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven, first to those in Damascus, then to those in Jerusalem, and all Judea, and then the Gentiles. I preached that they should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. That is why some Jews seized me in the temple courts and tried to kill me. But God has helped me to this very day, so I stand here and testify to small and great alike. I am saying nothing beyond what the prophets and Moses said would happen, that the Messiah would suffer, and as a first to rise from the dead, would bring the message of light to his own people and to the Gentiles. At this point, Festus interrupted Paul's defense. You are out of your mind, Paul, he shouted. Your great learning is driving you insane. I am not insane, most excellent Festus, Paul replied. What I am saying is true and reasonable. The king is familiar with these things, and I can speak freely to him. I am convinced that none of this has escaped his notice because it was not done in a corner. King Agrippa, do you believe the prophets? I know you do. Then Agrippa said to Paul, do you think that in such a short time you can persuade me to be a Christian? And I replied, short time or long, I pray to God that not only you, but all who are listening to me today may become what I am, except for this change. So yan po yung testimony ni Paul, doon po sa harap ng mga Roman leaders, generals, king. So yan po yung kanyang naging pinakamataas na testimony na inihayag sa kanya ng Panginoon nung siya po ay hatawagin nung kanyang maranasan yung great encounter with the Lord along the way to Damascus. Ay naroon po na pinakita sa kanya ng Panginoon yung kanyang mission na siya po ay gagamitin
upang maghayag, maging witness sa mga tao na may mga katungkulang mataas sa lipunan o sa kanilang gobyerno. So, ginamit po siya. So, ganyan din po sa buhay natin. God will really use you in a very special way. Kung ano man ang iyong katawagan, saan ka man dalhin, at ano man ang plano ng Diyos, you will be a witness once you really became a strong and mature Christians. God will surely use you. Dahil sabi nga po ng Matthew 5:13 and 14, ye are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. So, yun po, na hindi po pwedeng mawalan ng kabuluhan yung ilaw o yung lasa ng asin. Dahil tayo po ay pinagpala ng Diyos, binigyan po tayo ng magandang kabuluhan sa buhay. Binigyan niya tayo ng good purpose, binigyan niya tayo ng malaking pag-asa at binago tayo, binigyan tayo ng malaking kaunawaan, kaliwanagan, at nilagay tayo dun sa liwanag at inalis tayo sa buhay na walang kabuluhan at pinagkalooban niya tayo ng meaningful life. Kaya hindi pwede yun na mabaliwala at itago, sapagkat ang liwanag po ay mahirap itago. Kahit po na napakadilim yan, pag nandiyan po yung liwanag ay hindi po magagapi ng kadiliman yung liwanag na daladala natin. So we will be a witness to that place where God has placed you. You have to speak up, you have to live up the way that God has taught us. The things and the message that we receive from the Lord must be shared among the people near you and far. So mahalaga po na tayo po ay maging bahagi rin ng witnessing o ng paghahayag, sapagkat witnessing is the overflow of the Christian life. Dito po tayo mabe-bless pa rin ng husto kapag nag-share po tayo, nagbabahagi tayo, at binibigyan po natin ng pansin yung mga pangangailangan ng mga taong na nahihirapan sa buhay. By the word of God, anyone can be blessed, anyone can be strengthened, anyone can have the hope, at magkaroon sila ng tunay na sigla sa buhay, mawala sa kanila yung lungkot at kawalang pag-asa, sapagkat pagka nandyan na po yung witnessing ng word of the Lord, ay ang kapangyarihan po ng salita ng Diyos ay lumilikha. Out of nothing, God can do something. He can create something out of nothing. Kaya kung tayo po ay iahayag natin yung kanyang salita, ay magdadala po ito ng kaliwanagan sa mga bulag, magdadala po ito ng lakas sa mga nanghihina, magdadala po ito ng kalayaan sa mga inaalipin ng takot, inaalipin ng kamangmangan o kabulagan sa mundong ito. So tayo po ay magbibigay ng kalayaan sa mga nasa prisons. Ano ba ang umaalipin sa tao? Hindi po ba yung kanilang mga kawalan ng kaunawaan patungkol dun sa mga kapahayagang nagmumula sa Diyos? Sila po inaalipin ng masasamang espiritu, sa masasamang mga kapamaraanan, dahil wala po yung kanilang pakikinig sa mga salita ng Diyos. Kaya sila po ay madaling makagawa ng kamalian, madali po silang maalipin ng masasamang bisyo, at maging kanilang pamamaraan sa buhay ay may kaguluhan. So hindi po maganda yun, at ayaw po ng Diyos yun na mangyari sa kanino man. Kaya mahalaga po tayo na ay magsalita. We need to overflow, we need to witness. As our lives are filled with the presence of the Lord Jesus, we cannot help out but share Him with those with whom we come in contact with. Because a vital Christian life is contagious.
In witnessing, we can share the greatest thing that has ever happened to us. Marami, di po ba? Kung ikaw ay talagang nabago ka ng tuluyan at nakakilala ka ng gusto sa Panginoon, marami kang pwedeng ihayag at ikwento sa mga tao para sila po ay mamulat at magkaroon sila ng kaunawaan patungkol dun sa buhay, sa plano ng Diyos, sa kakayanan ng Diyos para mabago ang ating perspective at ang direksyon ng buhay ay umayos at maging katanggap-tanggap ang buhay natin sa Panginoon, dahil po ang karamihan ng mga tao ay nandun po sa madilim na pamamaraan ng kanilang sistema sa buhay. Kaya tayo po ay liwanag na gustong ng Diyos na tumanglaw sa kanila, at sa gayon ay sila po ay hindi mabihag ng kalungkutan, kabiguan, at humantong sila dun sa malungkot na uri ng buhay. Kaya gamitin po natin yung tinanggap natin mula sa Diyos. So marami po tayong pwedeng i-share na after we have been with the Lord for how many years na po tayong mga mananampalataya, at mahalaga po talaga na we grow so we can sow. Dahil po hindi pwede na habang panahon po tayo naaasa, katulad po ng mga aso naming bagong panganak, tinuturuan po namin yung gumatas, kumain ng soft food dahil maliliit pa sila. And then later on, pag malalaki na po yan, hard food na po yan. And then later, magiging mga explorer na yan, magdi-discover na sila. At alam na po nila yung responsibility nila. Kaya po yung aso isa pong magandang kasama yan sa buhay, because they have also their responsibility and duty. Na kapag ka po nandun po sila sa loob ng yung property, they see to it na wala pong intruder. Kaya pag meron pong mga tao diyan sa paligid, tumatahol sila. So, yun po yung trabaho nila, na meron kang security guard na mag-a-alert sa'yo o ma-alarm ka na, may tao sa paligid. So, yun po yung duty nila. So, ganun din po sa atin. May duty tayo, na tayo pong mga naturuan, tumanggap, tumibay, tumatag, matagal na sa Panginoon. We need also to witness, lalo na sa ating mga magulang, mga kapatid. Kung tayo po ay alam natin na kailangan na at tinihi po tayo ng Diyos para sila po ay mabahagian ng salita ng Diyos o maipanalangin, lapitan sila, payuhan sila. Ipadaman nyo ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ilapit natin sila sa pananalangin. And then later on, God will touch them through you, na mailid mo po sila sa maayos na pamumuhay. Ipanalangin mo sila personally at mahayag mo sa kanila ng malaya yung salita ng Diyos. Ay witnessing na po yun sa inyong magulang, mga kapatid, kaibigan, kapitbahay. Yung pong good life, yung pong matuwid na pamumuhay, yung katwiran ng Diyos, yung peaceful life, yung maayos na buhay, testimony po yan na nakikita sa atin. Because testimony is a way of life sa buhay natin, na kung ano yung klase ng buhay natin, it speaks out to our neighbors and how we behave, how we share our lives to them. Kaya nga dito sa Romans 1:14, sabi ni Pablo, it's an obligation. Isa niyang obligado siya. I'm a debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So yung paghahayag, it is an obligation to share the gospel to all people, civilized, savage, educated, ignorant. Dahil wala po tayong iiwasan whenever we are called to witness, then we need to speak out the word of God to them. At sabi din dito sa Romans 1 verse 16, si Pablo ay nagsabi, for I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe. So yun po yun, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos ay magbibigay po ito ng pagliligtas, sapagkat ang kapangyarihan po ng Diyos ay, kumbaga, ay yung salita niya ay kaya pong i-penetrate yung ating kaloob-looban, yung ating kaluluwa, yung espiritu natin, kaisipan natin,
It can penetrate the inner being of a person. So, ganun po katindi ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na hahantong sa kaligtasan ng isang tao. So, the more you share the Word of God, the more you help people with the love of God, with the ways, with the life of God that is in you, na isinishare mo ito sa mga tao. There is a power that can turn a sinner into a believer, na kung saan ay mababago po ang kanyang uri ng kaisipan o yung kanyang uri ng pamumuhay ay mapapabuti po, at sa gayon ay magiging kapwa natin sila mananampalataya sa Diyos. So we need to be a witness for Christ because it has a power to change other people's perspective in life. Kaya nga sabi niyan sa 1 Peter 3:15, but sanctify the Lord God in your heart, and be ready always to give an answer to every man that asks you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. So ito po isang paalala sa atin na kung saan ay kapag tayo po ay naghahayag, meron po talagang mga tao na tutuligsa. May mga tao na may sarili silang pananampalatayang pinanghahawakan na marahil matatagal na nilang pinanghahawakan ito at sa kanilang sarili ay ito na talaga o yun na talaga ang alam nilang makapagbabago at makapagliligtas sa kanila, at hindi ito umaayon sa salita o pagkaunawa natin do sa tinanggap natin sa Diyos. Magkakaroon po ng debate, magkakaroon po ng clashing, magkakaroon po ng world war, ganun ba? Huwag po tayong mabahala dahil po alam naman natin na ang Panginoon na ating kinikilala ay talagang siyang tagapagligtas ng mundo, at hindi pwedeng i-minimize o i-demote o baliwalain yung kanyang pagiging manlilika o pagiging Diyos, because ang Diyos po ay sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. So, ang question kung ang Panginoong Hesus ba ay Diyos ay malinaw po na sinasabi na si Hesus ay Diyos. Bakit? Ang Diyos Ama po ay may anak at ang pangalan niya ay Hesus. Sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, may anak yung Diyos at ang pangalan ay Hesus, na ipinanganak ng isang Birheng Maria na ipinagbuntis hindi sa pamamagitan ng tao kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So si Jesus ay ipinanganak hindi sa pamamagitan ng contact ng dalawang tao, lalaki at babae, si Maria at si Jose. Dahil lang si Jose ay mapangasawa niya si Maria, ay hindi po sila kagad nagtabi dahil buntis na kagad si Maria sa banal na Espiritu, na si Jesus ay sinugo sa mundo galing sa langit at nagkatawang tao. Ibig sabihin, siya ay tao na Diyos, hindi siya ordinaryong tao. So yun po mga kapatid, mahalaga na we must always be ready to give answer to every man that asks you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. So kapag meron pong nakikipagdebate o nakikipagtalo sa inyo, mahalaga po na ibahagi lang natin yung salita ng Diyos, at huwag po tayong makipagkulitan sa kanila kung hindi po nila kayang tanggapin, at bibigyan ka po nila ng kaukulang babatuhin ka o itatapatan ka at ayaw makinig sa iyo. So hindi po maganda na makipagtalo sa salita ng Diyos, because the Word of God is holy. So bahala na po ang Diyos sa kanila, at sa akin naman po, para sa atin, na talagang sasabihin ko, ito yung totoong paraan ng pagsunod sa Diyos. Tinanggap natin ang tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Binago tayo, na dati tayo masama, na dati tayo loko-loko, na dati tayo sinungaling, na dati tayo ay mandaraya, na dati tayo magulo, tayo nagmumura, binago tayo. So ito po yung totoong pananalig
at pananampalataya na itinuturo ng Diyos sa Biblia. Yung magandang nangyari sa buhay mo, na bago ka at marunong ka magpakumbaba, magpasakop sa Diyos. At sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon. Ang kanyang mga salita ay merong kahalagahan sa iyong puso at isipan. At matibay na pinanghahawakan mo at tinutupad mo yung mga katuruan ng Panginoong Hesus. So yun po yung pinakamahalaga sa lahat. Na tayo po ay naging mabuting tao sa harap ng Diyos, sa harap ng mga tao. At tinutupad po natin yung kanyang inuutos. At mahalaga po yung doktrina at mga katuruan ito sa Biblia. Pero yung gawa po at yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na ating nararanasan, yun po yung pinakamalaking bunga o yung ebidensya na nasa iyo talaga yung tunay na Diyos. Kaya sasabihin ko, si Jesus ay hindi ordinaryong tao. Because Jesus is the Son of God. He came from heaven, became man, and served God's purpose of saving men from destruction. So he is not an ordinary man. Sino ba ang kayang mamatay at muling mabuhay? Wala pong ganon. Sino ba ang makakagawa ng mga bagay na hindi kaya ng tao? Ang bagyo pahintuin, ang bulag makakita. Ano pa? Ang mga paralisado ay makatayo. Ang mga pipi makapagsalita. Meron po bang ganong ordinaryong tao? Hindi po. Siya po ay tao na Diyos. Dalawa po ang nature niya. Siya po ay naging tao, ngunit siya po ay talagang Diyos, ang anak ng Diyos. So yun po, tuloy po tayo. So to witness is to bring out the Word of God laid in our hearts memory. So yun po yung i-witness natin, yung salita ng Diyos na siyang bumago sa atin, siyang nagtatrabaho sa atin, siyang nagbibigay sa atin ng matuwid na pamumuhay, yung kabanalan at katwiran ng salita ng Diyos, na siyang buhay na ating tinutupad sa araw-araw. Yun po yung witnessing sa ating pamilya, sa lugar na ating ginagalawan, yung kaayusan, yung katwiran, kapayapaan ng ating buhay, kagalakan, at pagtitiwala sa Diyos na nakikita sa atin is a kind of witnessing as well. So in conclusion, it is only time for us to go back to the basics of our Christian growth process. Mahalaga na tayo po ay bumalik talaga. Kung tayo po ay hanggang ngayon ay parang wala pong bunga o wala pa tayong malaking impact doon sa ating tinanggap na pananalig at pananampalataya sa buhay na binigay sa atin ng Diyos na punong-puno ng kabutihan at makatutulong sa mga tao. It's time for us to go back to our basic upang muli tayong tayo po ay i-deploy ng Panginoon at makomission tayo na to go and preach the gospel, share what the Lord Jesus Christ has done on the cross, na ang mga tao ay mangaligtas, mapatawad, mapalaya, makakita at makaranas ng ginhawa, magkaroon ng dakilang pag-asa sa buhay. Ikaw at ako ang gagamitin ng Diyos para sila ay mapagpala at maging mga anak ng Diyos. Go back to the basics of our Christian processes. Number one is, know God and His Word. So balikan natin yung Diyos. Kilalaan kung paano natin siyang nakilala, kung ano bang kanyang sinasabi sa kanyang mga salita. From the book of Genesis to the Revelation, balikan po natin yung kasalita ng Diyos at sa ganun makikilala natin siya ng husto. So kung hindi pa po natin nababasa ang Biblia from Genesis to Revelation, kulang po talaga yung ating pagiging Kristiyano. Why? Because it is there the history of how God works from the beginning to the end of this life that we have. Nandun po yung life story ng ating buhay. Kaya kung hindi mo po nababasa yon, hindi mo po alam yung life story mo na pinlano ng Diyos sa atin. So mahalaga, know God and His Word. Mahalaga kung gaano mo talaga kakilala, kung paano kumilos ang Diyos, kung ano ang mga plano niya sa noon at sa ngayon at sa mga darating na panahon. You need to go back to His Word. Basahin po natin. Araw-araw po tayo, dapat meron po tayong
Bible reading, Bible study, meditating on the Word of God. Thereby, we will know what really is God purpose. Bakit tayo tinawag? Bakit tayo binago? Bakit tayo binigyan ng kakaibang buhay na kakaiba sa maraming tao? Bakit tayo pinili mula sa karamihan? So we will come to know when we know God in His Word. At pangalawa ay, we need to talk to God. We need to talk to Him. So when we read the Word of God, God will talk to us. When we come to the Bible, God is talking to us. And when the time for us to talk to God, that is the prayer time na tayo po ngayon ang nagsasalita at nakikipag-usap, nagbibigay pasasalamat, humihingi ng tulong, gabay, pangunguna, at advice. God will always talk to us when we come to talk to Him as well. So yun po yung napakahalaga na tayo po ay magbigay ng panahon sa Kanya upang sa gayon ay tayo po ay magkaroon talaga ng maayos na relasyon sa Diyos. Ang tao at ang Diyos kailangan po talagang meron pong regular communication upang sa gayon ay yung kapangyarihan, yung kabutihan, yung pag-iingat, yung presensya, yung mabuting buhay, yung mapayapang buhay ay mararanasan natin araw-araw. Aalisin niya yung mga hindi nararapat sa buhay natin na nagbibigay sa atin ng takot, ng kaguluhan, lungkot, sakit na hindi nararapat, galit na hindi nararapat sa mga tao na anak ng Diyos. When we come to the Lord, He will rescue, He will help us, He will empower us to do things that is right before Him and before all men. At yung pangatlo, yun po yung ating fellowshipping, pag-iisa sa mga mananampalataya, sa mga pagtitipon, sa mga pakikinig na salita ng Diyos, sa pananalangin, sa pagtutulungan. Dahil dito po tayo makakapakinig ng mga more deeper revelation of God's to His servants. Dito po tayo makakita, makakarinig ng mga instruction na kung saan mas magiging matibay tayo at magiging magagalak pa tayo. Mas may encourage tayo to go on because God's revelation, divine revelation is spoken in the gathering of the saints. So doon po tayo mas lalong mapapasigla at magkakaroon po tayo ng kasiyahan na magpatuloy because God, sabi nga, 2 or 3 gathered in my name, I am there in the midst of them. So yun po yung Diyos na patuloy na magbibigay ng kasiglahan at tagumpay sa mga taong nagsasama-sama when we gather in His name. So lastly, ito po ay yung pong pag-witness natin na ang Panginoon gusto niya tayo talagang gamitin para ang mga tao ay madala sa Kanyang paanan at makarinig sila ng Kanyang mga banal na salita at sila po ay matulad sa atin na mga anak ng Diyos. So mahalaga po na tayo po ay mag-overflow, tayo po ay magbahagi, tayo po ay magbigay ng tinapay sa iba. So mga kapatid, 4. So mahalaga na kilalanin natin ang Diyos at ang Kanyang mga salita. Magkaroon tayo ng pakikiniig, pakikiusap sa Diyos. Makiisa tayo sa mga gathering, fellowship. And lastly is to be a witness, to share the Word of God, to testify the message, to share what God is telling you to people upang sila po ay mangaligtas sa kapahamakan at tiyak na kahirapan sa buhay. Darating po ang mga tao ay unti-unti pong nalalaglag katulad ng dahon. Magugulat ka na lang, yung kapitbahay mo, ay wala na pala. Ay, yung tatay, yung nanay, o kapatid, wala na pala. So wala ka nang magagawa. Hindi ka na makapagsishare kapag nawala na sila. While they are living, while they are with you, it's time for them na makarinig ng iyong testimony, ng message, ng mga salita ng Diyos na nandito sa ating mga puso na ibinigay ng Panginoon. So, yun po mga kapatid, alalahanin po natin yung mga prinsipyo o ating napag-aralan. Mahalaga po mga kapatid na tayo po ay talagang humakbang na at maging pagpapala tayo sa iba. We must give ourselves up to God, to the Lord.
according dun sa kanyang hangarin na tayo po ay mapagpala at maging pagpapala. God shows that He loves us. In return, we can show Him that we love Him too by loving our neighbors as He had commanded us. So tama, pinakita na ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Jesus said that we go and tell to all people about the good news, the love of God toward us. So tinanggap na natin yung pag-ibig ng Diyos. So it's time for us also to share. At upang sa gayon ay ang mga mahal natin sa buhay, yung ating pamilya, ating may bahay, asawa, mga anak, mga apo, magulang natin, mga kamag-anak ay mapagpala sila at ating kakilala ay mapagpala sila by sharing what the Lord has done in our lives, by humbly and meekly ay maihayag natin sa kanila ng buong kaamuan at buong pag-ibig ng Diyos. So tayo po ay inaasahan. Let us therefore start moving and find people who needs the Lord. People who need healing, seeing, and changes in their lives. Kaya nga sabi diyan na tayo pong lahat ay inaatasan ng 2 Peter 3:18, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Tayo kailangan mag-grow. So with that, we can sow. Tayo po ay inalagaan, tayo pinalago, tayo pinatibay. At kung ikaw kapatid ay wala pa talagang kaunawaan at wala ka pa talagang pagsuko sa Diyos, this is the right time na isuko mo na ang iyong buhay. At aalisin ng Diyos ang lahat ng iyong mga hadlang, lahat ng mga alibay, lahat ng mga pride, lahat ng mga bagay na humahadlang sa harapan at sa Diyos. Kapag isinuko, isinurrender mo ang buhay mo sa Diyos, ang Diyos ay walang imposible sa Kanya kapatid. Kaya kung wala ka pa talagang nararanasang himala, ito na po ang panahon. Ikaw ay gustong pagpalain ng Diyos, nais niyang baguhin ka, nais niyang ayayos ang pamilya mo, nais niyang tulungan ka sa hanap buhay mo, alisin niya ang labis na pag-aalala sa future, alisin niya ang mga kabalisahan sa buhay mo, ang kaguluhan, ang mga bisyo, alisin niya sa buhay mo, bigyan ka ng lakas para pagtagumpayan ang mga kahinaan mo. We cannot do it alone. We cannot. It's really, we can only tell na tayo po ay talagang ang mga anak ng Diyos kung nandun na po yung kaamuan natin, kung nandun na po talaga yung transform life, at talagang we can boldly say that I am a child of God. Kapag hindi mo pa po kayang sabihin yun, wala ka po ba talagang tinanggap? Kaya panahon na tayong mga tinawag ng Diyos, tayong mga hinihipo ng Diyos, tayong mga matatatag na, tayo na matagal na sa Panginoon. It's time for us to move and be used by the Lord. So, in God's word and love, together we can boldly go to grow and sow Christ's kingdom. So, dun po lang pamamaraan para tayo po ay maging kagamit-gamit at maging daluyan tayo ng liwanag, katotohanan. Kailangan po tayong katulad ng banga na yan ay mabasag. Di ba? Kapag yung banga na yan walang basag, wala pong lalabas na liwanag dyan. Kaya para po tayo talagang magamit ng Diyos at maghimala sa atin ng Diyos, kailangan basag po tayo. Ano po bang ibig sabihin ng basag? Surrender, ibinigay, itinalgubilin sa Diyos ang ating buhay, at sa gayon malaya siyang nakakakilos kasi basag tayo. Pero kung tayo ay buo sa sarili nating lakas at kaunawaan, karunungan, kagustuhan, hindi po tayo basag. Buo po tayo sa sarili nating kagustuhan, kaya hindi makakilos ang Diyos. We need to let the way of God, the hands of God touch us. We need to let the will of God prevail in our hearts, in our mind. Ibigay po natin sa Diyos. Amen po ba? So, how the light gets out? When we are broken. So, pagpalain tayong lahat ng Diyos, mga kapatid, at tayo na hindi pagganap na nakakakilala sa Panginoon, sundin niyo ang panalangin ito. Panginoong Diyos, tinatanggap kita. Ako ay isang makasalanan, nananalig ako sa Panginoong Hesus na aking tagapagligtas. Ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay. Pangunahan mo po ako, Panginoon.
upang mapagtagumpayan ko ang lahat ng kahinaan, kasamaan ng mundong ito. Tulungan mo akong lumakad sa iyong katwiran, sa iyong mga salita. Bigyan mo ko ng lakas, hipuin mo ako, Panginoon, at alisin mo lahat ng hadlang upang ako po ay makasunod sa iyong kalooban. At batnubayan mo po ako sa araw-araw at tulungan mo po ako na makatupad ng iyong mga ninanais sa buhay ko. Dinadalayan ko po ito, Ama, sa tanging pangalan po ng Panginoon Hesus at mayamang gabay ng banal mong Espiritu. Panginoong Diyos, pagtapalain mo po kaming lahat, ang aking mga kapatid, anuman ang kalalagayan nila, anuman ang sitwasyon nila sa buhay, anuman ang kanilang pangailangan, O Lord, sa kanilang mga araw-araw na buhay, Lord, you will guide them, you will empower them, you will strengthen them, you will heal them, those who are sick. Lord, na inyo po silang hipuin sa oras na ito upang sila'y gumaling, tumibay, tumatag, at mapuspos po sila ng kapayapaan mo, ng kasiyahan upang mabuhay, magtiwala sa iyo. At ang mga salita mo nawa, Panginoon, ay itago mo sa aming mga puso't isipan upang kami, O Diyos, ay magbigay kaluguran, kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito, sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus at mayamang gabay ng banal mong Espiritu. Amen. So, pagpalain po tayong lahat, mga kapatid, ng ating Diyos, ating Ama na nasa langit, at patuloy tayong tumanggap ng kanyang presensya, ng kanyang proteksyon, ng kanyang provision, ng kanyang himala, at ang kanyang kabutihan ay yakapin tayo, ilayo tayo sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng sakit at karamdaman o anumang kaguluhan sa buhay. God bless you, mga kapatid, at purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Amen.